Ano ang sabi ni ano dyan? Ano ang sabi ni... Oh, tingnan natin to ha. Parinig ko lang to sa inyo. I think, here we go. Okay? Ito ang sabi niya. Kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema, ikaw mismo. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Huh? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. Wala naman to kwenta. Alam mo, daldal lang dala si Attorney Vic, nag-iingay lang daw, ganun-ganun. Yan po ay kasinungalingan. Okay, dahil yung mga statement ni Bersamin, pasalamat na nga lang tayo, si Vic Rodriguez ay nilisan yung mga demonyo niyang dating kasama. Naalala niyo ba yung Sugar Order number 4? Diba? Diba may lumabas sa Sugar Order number 4, Sugar Regulatory Administration or SRA, noong August 2022. Diba? Para dun sa pag-import nitong 300,000 metric tons na asukal, 'di ba? Para daw matugunan yung problema natin sa asukal, 'di ba? Anong ginawa doon? Nagkaroon ng problema na binawi ng Malacanang atong Sugar Order number 4 kasi daw hindi ito inaprobahan ni Bangag Jr., 'di ba? Tapos later on, mga palangga, ano nangyari doon? Pinatawag si Attorney Vic Rodriguez, 'di ba, sa Senate. At itong Sugar Order number 4 na ito ay nung panahon ni Vic Rodriguez, at least, yan ay pinahuli niya yung mga smuggler. Naalala niyo, balikan niyo yung mga balita. Pinahuli ni Vic Rodriguez yung mga smuggler. Diba? Nag-resign pa nga yung mga tao doon eh. Nakalimutan ko na yung pangalan. Okay? Mga pangalan doon ng, I think si DA Undersecretary Sebastian. Diba? Tapos anong ginawa ni Lucas Bersamin? Nung siya ay, nag-resign na nga si Attorney Vic dyan, di ba? Dahil alam nyo na yan, nasa book ni Attorney Vic Rodriguez yan. I hope meron kayong kopya nito, ano? Okay? Andyan lahat, ang kwento, ng totoong kwento, mga ebidensya ni Attorney Vic Rodriguez. So, ano naging papel ni Bersamin? Si Bersamin, ano ang nangyari kay Bersamin? Hindi ba, mga palangga, wala pang Sugar Order, yung number 6 naman, ay nakapasok na itong mga asukal, mga illegal na inimport ng 3 company, Sukden Philippines, ano ba pangalan nitong mga, yung, pinost ko yun eh, mamaya, hanapin natin dito. Si Escaler, di ba? So, nakapasok na yung mga asukal, bago pa man, di ba? Bago pa man pinirmahan yung Sugar Order number 6 na yon sa panahon ni Bersamin, ay nakapasok na yung mga asukal. Kaya sabi nga ni Ontiveros dyan, o tingnan mo si Ontiveros, ito ay state-sponsored. Ito ay smuggling. At ito, mga kababayan, ay pinapayagan ni Bangag Jr. Dahil ito ay what? Ito ang business ni Bangag Jr. Ang smuggling. So ngayon binabatikos ni Bersamin, si Attorney Vic Rodriguez, palibasa, bawat galaw ni Bersamin, mga kababayan, ay utos ni Lisa Tanas. Naalala nyo yon? Ngayon, naalala nyo napakaingay ni ni Ontiveros, 'di ba? Na bakit daw itong SRA na ito, Sugar Regulatory Administration, ay hindi pa man lang napirmahan ay dumating na ang mga asukal kasi nga ay mga kasabwat ni Lisa Tanas. Naalala niyo ang expose ko, hawak ko yung 2 cheque na binigay kay Lisa Tanas ni Escaler. Okay, hawak ko yung cheque niya na nung campaign period. Yung kanilang ayuda kay Lisa Tanas during the campaign ayuda or campaign fund. I forgot, i-google nyo nga kung nakasama sa report nitong report ni Bangag kung si Escaler ay isa sa mga donors. Hindi ko na-check bago tayo mag-vlog. So, ganun pa man, mga kababayan, itong si Bersamin, talagang ganyan, talagang kakalabanin niya or magsasalita siya ng masama against kay Attorney Vic.
Kasi nakikinabang yung hinayupak na masyondang yan. Di ba? Nakikinabang siya sa state-sponsored smuggling business ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Malinaw po yan. Okay? Na nag-import na ng asukal, even mga bigas, bago pa dumating ang Sugar Order number 6. Balikan nyo ang report ni Ontiveros. Pero dahil ngayon tahimik na si Virus, alam nyo na. Dahil ang kamag-anak ni Virus, si Jingay, I think asawa, basta ay appointed na rin ni Bangag. So yan ang tungkol sa sugar order, na yan, issue na yan, na pinayagan nila, mga kababayan, pinayagan ni Bersamin, ni Bangag Jr. na maipasok ang smuggled goods bago pa man ang mga dokumento. Imagine niyo, 'di ba? Dumating na bago pa yung official documentation. O, nasa na? Nasa na si Ontiveros? Ang ingay-ingay niya. O, bakit niya panagutin? Bakit niya habulin? Sino, 'di ba? Sino itong mga taong ito? 'Di ba? Yung from Thailand sugar doon sa port ng Batangas. That was 2023. Isa yan sa mga in-expose natin dito. Ang dami na kasing issue, hindi natin matatandaan lahat ng, pero yun ang naalala natin, na sa panahon ni Bersamin, sa panahon ni Bangag, hanggang ngayon, ay talagang pumapasok ang mga illegal na tuni-tuniladang asukal bago pa dumating ang official document o yung Sugar Order number 6. That was 2023, mga kababayan, dahil ang gobyerno ni Bangag ay what? Smuggling ang kanilang negosyo. Isa sa mga ginagawa nila. Kaya nga si Michael Ma, andyadyaan pa rin. Na even though pinangalanan na isa siya sa mga smugglers. Itanong nyo yan kay Ping Lacson, alam na alam nyo yan. Kaya nga, tumahimik na si Virus dito sa issue na ito. Natuwa na nga tayo dahil wow, at least si Virus ay talagang nagsasalita patungkol dito sa state-sponsored smuggling. Ayun, ang tawag dito, tingnan natin dito. Yeah, All Asian Trade, ito All Asian Trade, Edison Lee Marketing, okay? Yan yung mga companies, All Asian Trade, ayan, Edison Lee Marketing, tsaka Sakden Philippines. Yan yung tatlong yan. Pinakita na natin sa inyo dati yung mga key personalities dyan. Okay? Na si Bersamin, mga kababayan, at si Bangag ay magkasabwat dyan sa Sugar Order number 6 na yan. Ulit-ulitin natin na pinapasok nila ang smuggled goods without proper o without official documentation. So malinaw yan sa sikat ng araw na ginugoyo kayo, ginagago kayo ni Bersamin at ni Bangag. Diba? Kasi sabi niya dito, ito yung article dito. Yun na nga, nabanggit niya pala kanina, gusto doon ni Atty. Vic makipag-away, wala naman nakikipag-away. Diba? Hindi naman nakikipag-away si Atty. Vic, mga kababayan. Okay, sabi ni Gigi De Vega, Ontiveros as a hypocrite at NPA. Ayun na nga. Di ba, dapat nga matutuwa tayo kay Virus dahil since birth pa lang yan, anti-Marcos na yan. Pumupunta na yan sa kalsada, nagrarally na yan. Pero walang ginagawa ngayon kasi nga nakikinabang sila kay Bangag Jr. dahil ang Dilawan at Pulawan at ang NPA nagsasanib puwersa na. Kaya ulit-ulitin natin, mga kababayan, itong kadyutahan ni Bangag Jr., okay? Ito, anong sinasabi nito? Okay. Para daw gumanda ang ekonomiya, more tourism infra coming to attract more visitors. Really? Sabi niya, hindi lamang ito, ano ba yung sinasabi dito? President Marcos Bangag Jr. on Friday vowed to push for more tourism infrastructure projects in Pangasinan, such as the proposed Sky Garden project in Alaminos City, Sabi pa niya, hindi lamang itong Sky Garden, kung hindi marami pa tayong idagdag sa mga proyekto para yung bumisita sa Alaminos na 500,000, paabutin natin ng 1 milyon yan bago tayo matapos para gumanda ang ekonomiya. Lahat ito ay kadyutahan ni Bangag. Diba? Magkano na naman kaya ang kanilang kinobra doon? Okay? Magkano ang kinobra ni Bangag? Ilang milyon, ilang bilyon na naman ang kinobra ng mga walang hiyang ito. Recently, ano nangyari?
kung bakit wala na pong saysay ang batas sa Pilipinas, ang mamuno o mabuhay sa Pilipinas dahil sila magkakasabwat. Yung sinampa ni PRRD laban kay Abalos, kay Marbil, doon sa pagpasok nila o pag illegal na pagpasok doon, pag-target sa KOJC, ibinasura ng DOJ. Anong i-expect nyo? Hawak nila ang batas, ang pang-aabuso sa batas. O, according sa report, ibinasura ng DOJ ang isinampang reklamo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay na Abalos, kay Marbil at kaugnay daw dito sa pagsilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy, so diba santo, kasi binasura. Mga kababayan, ang sabi sa resolution, the law requires evidence of individual culpability of specific intentional acts that constitute the offense. Hindi nyo pa ba nakita, mga kababayan, yung ginawa sa KOJC? Yung akala mo, bata-batalyon. Hindi akala mo, bata-batalyon ang ginawa nila paglusob doon sa KOJC at sinasabi ni Bangag Jr. ni isang baril, walang bit-bit o walang dala ang mga pulis. Pagdating sa mga pulburon lord, hindi nila Hindi nila pinapanagot. Pagdating sa mga smuggler, ina-appoint nila. Andyan si Rubio sa Bureau of Customs. Pagdating dito sa mga fellowship members, akala mo makikipaglaban sila sa bang-bang-bang. Tugisan talaga sila. Ngayon, ibinasura nila. What do you expect sa Bangag Jr. na ito? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito ay isa lamang pagda-divert. Katulad ng kaso ngayon ni Arnel Ignacio. I'm glad nagsalita si Arnel Ignacio na nagulat daw siya na may gantong lumabas na 1.4 billion na property na di umano ay maanumalya. So ipinaliwanag niya sa kanyang press conference na ito ay 2018 pa lang, alam na even ng mga kasamahan niya dyan sa Department of Migrant Workers. At ito ay legal na pinroseso. At hindi naman niya lupa ito at hindi naman siya nakinabang dito. Nagulat siya, sabi niya, he parted ways naman daw ng maayos dito sa gobyernong ni Bangag, diba? Tapos bigla nilang may lumabas na mga issue na siya ay nasasangkot dito sa anomalyang property na 1.4 billion na ito, diba? Kaya tama yung sinasabi natin na hindi natin hinusgahan si Arnel Ignacio. Kung ako sa'yo, Arnel, itodo-todo mo na yang iyong pagbukelya. Diba? Itodo na yan. Marami pa yan. Marami pang lalabas yan. Kasi sooner or later, mga kababayan, babagsak at babagsak si Bangag. Alam mo, ako natatakot ako. I'm really worried para kay Pangulong Duterte. Dahil nakakulong si Pangulong Duterte ngayon doon, di ba? Pinakulong nila, pinadetain nila. Ang question ko sa inyo, mga kababayan, antayin nyo pa ba na may mangyari na hindi maganda sa ating Pangulo para kayo kumilos? Para kayo magsalita. Kasi nagsalita na yung men and women in uniform, di ba? Yung absentee voters nating men and women in uniform. Na panalo ang Duterte 10 nung nakaraang halalan. Ang mga military, ang mga polis, ay ibinoto ang mga kandidato ni Pangulong Duterte. Anong ibig sabihin yan? Anong pagpapaliwanag dyan? Ano ang simbolo o significance niyan? Ibig sabihin, isinulat ng mga pulis na ito, ng mga militar na ito, sa balota ang kanilang kalayaan na yes, sukang-suka na kami sa buwakan ng inang polboronic na si Marcos Jr. Yan ay pagpapakita na hindi nila nagugustuhan ang pamumuno ni Bangag. Yung karamihan sa kanila, natatakot lang kasi sila na mawalan ng trabaho dahil sila ay may mga pamilya. Pero ang punto de vista ko, wag naman, Lord. Okay? Na may mangyaring masama kay Pangulong Duterte, ano gagawin nyo? Doon kayo maggagawa ng eksena? Kung gusto nyong gumawa ng eksena, yung sinulat nyo sa balota, i-express nyo yan. In person. Kung ilan yung resulta ng, ng ilang libo, di ba? Na mga men and women in uniform, ilabas nyo yan kung gusto nyo ipagtanggol ang taong bayan. Kitang-kita naman ninyo Kitang-kita naman namin, nasukang-suka na kayo kay Bangag. Kailan kayo magsasalita? Mananahimik na lang ba kayo forever?
Isinulat nyo na nga sa balota, antay nyo pa bang may mangyaring masama kay Pangulong Duterte? Dahil sinabi mismo ni Kaufman na pwedeng mapauwi ang Pangulong Duterte kapag ni-request or gumawa ng paraan si Marcos Jr. Kaya nga ang hamon ni Senator Bato, ni Spokesari, lahat ng mga abogado, ang hamon ninyo kung sincere si Bangag Jr. sa reconciliation, pauwiin niya yung Pangulong Duterte. Then, in the first place, siya naman ang nagkanulo, siya naman ang nagpakidnap. Siya at ang asawa niyang buwaka ng ina. Nakawatan, kidnapper, smuggler, lahat. Ambot sa inyo. Ayaw niyo pang what? Alright?